Nahihiyang magpatuloy sa paksang ito si Wow, at sinabing, amin pong pagkakamali. Samantala, sa labas ng Evil Sky Pavilion, ilang babaeng disipulo ng Pavilion Lord, sila Show, ang nag-aalalang nag-uusap kung dapat ba silang pumasok upang tingnan. Tamad na nagkomento si Panlaydian, mabuhay o mamatay, hindi yan malaking bagay. Sinulyapan siya ng mga babaeng disipulo ng may inis. Kung may mangyari sa Evil Sky Pavilion, wala kang maiinom na alak. Tumigil si Panlaydian, nag-iisip, tama ka. Sana'y manatiling ligtas ang Evil Sky Pavilion. Tumingin siya sa direksyon ng sentro ng Evil Sky Pavilion, kung saan ang lahat sa paligid ng butas ay mukhang kalmado gaya ng dati, at ang asul na langit ay bumalik sa normal nitong estado. Ang lakas ng harang ay humina ng higit sa kalahati. Ang dating harang ay hindi mapigilan ng Evil Sky Pavilion, at ang Evil Sky Pavilion at ngayon ay mas malamang na hindi na rin. Umiling-iling si Panlaydian at bumuntong hininga. Hindi na muling babalik ang kaluwalhatian ng Evil Sky Pavilion. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang magsalita, nakita niyang papalapit sa kanya si Lasho ng malalaking hakbang. Nanigas ang mukha ni Panlaydian, tila hindi makapaniwala. Okay ka lang ba? Gusto mo bang may nangyari sa akin? Ipinadyak ni Panlaydian ang kanyang sisidlan ng alak bilang tugon. Hindi naman. Kung may nangyari sa iyo, wala akong maiinom na masarap na alak. Pagkatapos niyang sabihin ito, tamad siyang humanap ng lugar na masasandalan. Nang marinig ito, bumuntong hininga si CIU Honor. Inom, inom. Iyan lang ang alam mo. Uminom ka hanggang sa mamatay ka. Dahil hindi niya gusto ang ugali nito, ikinuyong ni CIU Honor ang kanyang mga kamao at nagunat. Master, sabi mo hindi natin dapat apihin ang mahihina, may sakit, at matatanda. Tama ba para sa akin na saktan siya? Nagtatakang sumagot si Lasho. Sinabi ko ba iyan? Hindi, nagkamali ako ng alaala. Bumuntong hininga si CIU Honor, ngunit lumapit kay Panlaydian. Nagulat na lumundag si Panlaydian. Maliit na babae, masyado na akong matanda para makayanan ang mga suntok mo. Huwag kang lumapit. Hindi nag-aksaya ng salita si CIU Honor, at direktang nagpakawala ng ilang suntok sa kanya. Hindi nagtagal, bagbog sarado na si Panlaydian. Sa kabila ng pagiging inutil ng kanyang paglilinang, nananatili ang katigasan mula sa kanyang pinatigas na katawan, na ginagawang mas matatag siya sa mga suntok kaysa sa isang ordinaryong tao. Makahulugang, tiningnan siya ni Lasho, sa iyong katayuan at posisyon, sana'y nasiyahan ka sa iyong mga huling taon. Bakit ka nahulog sa ganitong kalagayan? Umiling-iling si Panlaydian. Masarap maging pulubi. Hindi kailangan ng dignidad para makakuha ng pagkain. Wala kang ang dignidad. Hindi makapal ang balat ko. Mawawala na ako pagkatapos kong mabusog at malasing. Nang marinig ito, nagtatakang tanong ni Lasho, mawawala. Saan? Kahit saan. Ano? Pagkatapos mong inumin ang alak ng Evil Sky Pavilion, akala mo basta ka na lang makakaalis. Napagtanto ni Panlaydian ang kanyang pagkakamali. Isa lang akong pulubi. Walang halagang buhay. Wala akong magagawa. Umiling si Lasho bilang hindi pagsang-ayon. Kung nagpasya akong panatilihin ka rito, kaya kitang suportahan. Kahit ang isang mesa o isang baboy ay may halaga. Tumango si Panlaydian, nakakita ng katwiran sa mga salita, ngunit pagkatapos ay muling nag-isip. Hindi ba ang halaga ng isang baboy ay ang katayin nito para sa karne? Ibig bang sabihin nito ay gusto niya siyang patayin? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Panlaydian, naalala ko ang isang dating kakilala. Tumawa si CIU Honor. Anong dating kakilala? Maayos ang lagay ng apo mo. Wala siya sa Evil Sky Pavilion kamakailan, ngunit makikita mo siya sa loob ng ilang araw. Hindi pinansin ni Panlaydian si CIU Honor, iginiit niya, magdedesisyon ako pagkatapos ko siyang makita. Sinulyapan siya ni Wow. Nasa Evil Sky Pavilion ang apo mo. May katiyakang sumingit si CIU Honor. Ang lolo ni Pan Zhuang, si Panlaydian, ay lubos na hindi makapagsalita. Tila hindi madaling linawin ang bagay na ito. Nang marinig na ito ang lolo ni Pan Zhuang, nagtipon ng mga nanunood sa paligid ng may sigasig.
Samantala, bumalik si Lasho sa loob ng Evil Sky Pavilion. Ngayon, sa wakas ay mayroon na siyang oras upang buksan ang interface ng sistema at pag-isipan kung ano nga ba ang nangyari noong kanyang pagmumuni-muni. Ang pambihirang kapangyarihan ng banal na panulat ay talagang napakalakas, ngunit bakit nito pinaganya ang enerhiya ng harang na bumalik? Sinuri niya ang interface ng banal na panulat, at hindi tumaas ang mga karakter kumpara sa dati, na nagpapahiwatig na ipinapakita pa rin ito ang dami ng karakter ng tao. Ang unang supernatural na kakayahang kilala mula sa dami ng karakter ng tao ng banal na panulat ay ang uri ng kapangyarihang Sun Echo. Sa makatuwid, ang bukas na banal na panulat ay dapat ang pangalawang supernatural na kakayahan, ang supernatural na kapangyarihan ng pagpawi ng karunungan. Tila ito ay isang pamamaraang katulad ng tatak ng determinasyon, ngunit mas makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng supernatural na kakayahan, ang kapangyarihan ng supernatural na kakayahan, ay napatunayan na, at batay sa pakiramdam ng pagmumuni-muni, ang kapangyarihan nito ay unti-unting tataas habang nagpapatuloy ang pagmumuni-muni. Marahil ay magkakaroon ng ikatlo, ikaapat, o higit pang mga supernatural na kakayahan. Patuloy siyang nagmumuni-muni ng banal na panulat. Naupo si Lasho sa pagmumuni-muni. Sa pagpapakita ng kapangyarihan mula sa dalawang supernatural na kakayahan, naramdaman niyang dapat niyang pagbutihin ang pagmumuni-muni sa banal na panulat. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumunod na araw. Maagang maaga, kumatok si CIU Honorer habang pumapasok. Master, isang sulat na lumilipad mula kay Gian. Babasahin ko po ito sa inyo. Mahal na Elder, ang kaguluhan sa Golden Court Mountains Barrier ay kumalat na sa 10 pangunahing sekta. Maaaring hindi favorable ang sitwasyon para sa Evil Sky Pavilion. Elder, bigyan ninyo po ako ng ilang kaalaman upang makapaghanda ako. Pagkatapos magbasa, tila medyo inis si CIU Honorer. Master, sa tingin ko po ay isang balimbing lang si Gian. Tumugon si Lasho, magpadala ka ng sagot kay Gian. Bago ang aking ganap na kamatayan, walang sino man ang makakahawak sa Evil Sky Pavilion. Samantala, sa loob ng Underworld sect ng Mount Tranquility, bumaling si Yu Jinghai upang makita si Wu Yao sa tabi niya, pang-7 na kababatang kapatid. Sinasabi mo bang ang kapangyarihan ng Golden Court Mountains Barrier ay nahati na? Kalmadong tumanggo si Wei Ya. Hindi magiging mali ang mensahe mula sa aking mga tauhan. Ang pabalik na daloy ng enerhiya ay nagpapahiwatig na may isang sumisipsip sa kapangyarihan ng harang. Sa Evil Sky Pavilion, bukod sa ating master, sino pa ang may lakas ng loob na sumipsap ng enerhiya? Bakit hindi na lang niya tanggapin ang pagtanda? Ang pilit na pagsipsip ng enerhiya ay maaaring magpanatili ng isang malakas na antas ng paglilinang, ngunit tiyak na makakaapekto ito sa haba ng buhay. Kung ganoon, maaaring nasa problema ang ating master. Nagtatakang tanong ni Wei Ya, nakakatandang kapatid, plano mo bang tulungan ang ating master? Umiling si Yu Jinghai. Hindi mahalaga kung tutulong o hindi. Pang-7 na kababatang kapatid, sa iyong opinyon, sino sa inyo ang pinakamahusay? Nagtanong si Wei Ya, ang kasalukuyang sitwasyon sa Evil Sky Pavilion ang unang kikilos. Nakangiting nagsalita si Wei Ya, nagpapaliwanag. Sa 10 matuwid na daan, hindi kasama ang 7 Stars Villa at Danksan Sect, na basta sumusunod sa karamihan at walang malalim na galit sa demonic path. Sa natitirang mga sekta, ang Heaven Sword Sect, Orthodox Sect, Clarity Sect, at Tianji Dao ay nagmula sa lahing Daoist. Ang Rui at Henku School, Jinsang School, at Principled Forest School ay nagmula sa lahing Confucian. Ang huli ay tradisyonal na katamtaman at mas kaunti ang hidwaan sa demonic path. Sa kabilang banda, ang iba pang mga sekta ay hindi. Ang iba pang mga sekta ay ang lahing Daoist. Sa kabilang banda, ang lahing Daoist ay may patuloy na hidwaan. Patay na ang mga elder ng Orthodox sect na sina Zhang Qiqi at Zhang Chunlei. Ang pinuno ng Heaven Sword Sect na si Lasho Changfeng ay pinatay ng ating master sa isang galaw lamang noong pagkubkob sa Golden Court Mountain. Magulo na ngayon ang Clarity Sect. Personal itong hinahawakan ng nakakatandang kapatid. Nanatiling hindi aktibo ang Tianji Dao.
Sa makatuwid, ang Orthodox sect at Heaven Sword sect ang malamang na unang kikilos. Gayunpaman, ang pinuno ng Orthodox sect na si Zhang Yuanchan ay kilalang duwag. Dati, lihim na nakipagkita si Zhang Yuanchan sa mga demonyo at pinatay sila. Gayunpaman, pinapatay ng lahing Daoist ang pinuno ng sekta na si Ren Buping sa Green Jade Altar. At ngayong patay na si Ren Buping, na minsan nang nakagat, si Zhang Yuanchan ay 10 taong takot sa lubad ng balon at hindi kikilos. Labis na nag-analisa si Siwuya, ngunit hindi man lang nasisipsip ni Yu Zhenghai ang isang salita. Dahil ilang taon na niyang kontrolado ang Underworld sect, kung ang bawat subordinate ay nag-uulat ng ganoong detalye, hindi ba siya mabibigatan? Diretsuhin mo na. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Siwuya at binanggit ang 3 salita. Heaven Sword Sect. Pagkaraan ng 3 araw, ang pambihirang kapangyarihan ay nakabawi na ng halos kalahati. Tila aabutin ng 7 hanggang 10 araw bago ito ganap na mapunan. Binuksan ni Lasho ang interface ng sistema at nakitang may bagong misyon na lumitaw, ang maghanap ng isang nawawalang susi. Hinalugog niya ang kanyang mga alaala, ngunit walang anumang alaala ni Ji Tiandao ang nagbigay ng clue tungkol sa susing ito. Ang mga pira-pirasong alaala ay parang punit-punit na papel, masyadong mahirap pagdugtungin. Dahil ang misyon ay ang maghanap ng isang nawawalang susi, malamang na ito ay magbubukas ng isang uri ng cabinet, kahon, o katulad na lalagyan. Tanging ang lihim na silid at ang bodega sa hilagang pavilion ng Evil Sky Pavilion ang tila mga lugar kung saan nakaimbak ang mga kahon. Habang nag-iisip si Lasho, si Ciu Honor o si Ren Buping lamang ang maaaring makahanap sa lihim na silid sa bodega. Binaligtad ni Lasho ang isang walang pirma na sulat na lumilipad. Master, mayroon pong isang anonymous na sulat na lumilipad. Kinukubkob ang Clarity Sect. Nagsimula na ang isang massacre ang pinuno ng Underworld sect na si Yu Zhenghai. Ang pinuno ng Clarity sect na si Moki, na sugatan, ay tumakas patungo sa sekta ng Slender West Lake. Nagpunta na si Pan Zong sa Slender West Lake na maaaring mapanganib. Hahaha, bagamat walang pirma ang sulat, nahulaan nila ang nagpadala mula sa huling 3 salita. Si Jian Jian, ang taong iyon, malamang na hindi makapaglagay ng pirma sa sulat. Palagi siyang naglalagay ng hahaha sa dulo. Anong ginagawa ni Pan Zong sa Slender West Lake? Naghahanap ng gulo. Hindi masyadong pinagtuunan ni Lasho ang tanong na ito, ngunit tumingin siya sa patio ng silangang pavilion, hindi nakikita sina Duan Muxing o Xiao Yao. Kaya't nagtanong siya, nasaan ang pangatlo at pang-apat? Nakahiga po sila sa Timog Pavilion, sagot ni Ciu Honor, na umiling. Nagkomento si Lasho, magaan pa ang parusa sa kanila sa pagpasok sa lihim na silid. Sabihin mo sa pangatlo na pumunta sa pangunahing bulwagan. Tumango si Ciu Honor at dali-daling nagtungo sa Timog Pavilion. Tumingin si Lasho sa araw, napansin niyang maaga pa, at lumabas ng silangang pavilion. Hindi nagtagal, nasa labas na siya ng Evil Sky Pavilion, kung saan nakita niya si Pan Lijian na nakahiga pa rin sa dating pwesto. Humigop ng alak si Pan Lijian. Inihagis ni Lasho ang sulat na lumilipad sa kanya, iminumungkahing tingnan niya ito mismo. Maingat na binasa ni Pan Lijian ang mensahe sa sulat na lumilipad, at nang makita niya ang salitang, panganib, agad siyang naging alerto. Ang dati niyang matamlay na ekspresyon ay biglang naging seryoso at mabigat. Sumali na si Pan Zong sa Evil Sky Pavilion. Hindi mo ba planong iligtas siya? Dali-daling humabol si Pan Lijian. Kalmadong tumugon si Lasho. Totoong pumasok si Pan Zong sa Evil Sky Pavilion, ngunit hindi ibig sabihin yun ay kailangan ko siyang iligtas. Bakit hindi? Binigyan si Pan Zong ng pahintulot na pumasok sa Evil Sky Pavilion, kung saan ipinagkaloob ko sa kanya ang 6 na maliwanag na pamamaraan upang kontrahin ang matinding lamig ng 3 madilim na pamamaraan. Maaari sana siyang maging mahalagang asset sa Evil Sky Pavilion, ngunit pinili niyang umalis sa sarili niyang kagustuhan. Kung lahat sa Evil Sky Pavilion ay kumilos ng ganito, paano ko mapananatili ang awtoridad? Naiwan si Pan Lijian na walang masabi. Tutal, si Pan Zong ang nagdala ng gulo sa kanyang sarili. Ang patakaran ng Evil Sky Pavilion ay kapag sumali ka,
kailangan mong putulin ang lahat ng nakaraang ugnayan. Ang paglabag sa patakaran at pagharap sa anumang kahihinatnan ay sariling responsibilidad, at walang sinuman ang dapat sisihin.